araw po sa lahat ng ating mga kapatiran sa Pentecostal South Jordan at sa lahat po na sumusubaybay ng ating programang My Morning Manna with Pastor OG, maging sa ating mga katropa, mga kapatiran sa ating Facebook group na Pentecostal Yes We Are, at sa lahat po ng mananampalataya sa buong bansa at sa buong mundo. Magandang araw po sa inyong lahat. Sa araw na ito'y mag-aaral tayo sa salita ng Panginoon mula sa Aklat ng Mga Awit, Kapitulo 86. Sa aking dalangin ako'y iyong dinggin. Tugunin mo, Yahweh, ang aking pagdaing. Ako'y mahinanat, wala nang tumingin. Yamang ako'y tapat, ingatan ang buhay. Lingkod mo'y iligtas sa kapahamakan, pagkat may tiwala sa iyo kailanman. Ikaw ang aking Diyos, ako'y kahabagan. Sa buong maghapoy siyang tinatawagan. Yahweh, ang lingkod mo'y dulutan ng galak, sapagkat sa iyo ako tumatawag. Mapagpatawad ka at napakabuti sa dumadalangin at sa nagsisisi. Ang iyong pag-ibig ay mananatili. Pakinggan mo, Yahweh, ang aking dalangin. Tulungan mo ako, ako'y iyong dinggin. Dumaraing ako kung mayroong bagabag, iyong tinutugon ang aking pagtawag. Sa sinumang Diyos wala kang kawangis, sa iyong gawain walang kaparis. Ang lahat ng bansa na iyong nilalang, lalapit sa iyo'y magbibigay galang. Sila'y magpupuri sa iyong kabutihan, pagkat ikaw lamang ang Diyos na dakila, na anumang gawin ay kahanga-hanga. Ang kalooban mo'y ituro sa akin at iyon ang tapat na aking susundin. Turuang maglingkod ng buong taimtim, O Panginoong Diyos, sa buo kong buhay. Pupurihin kita magpakailanman at ipahayag ko ang iyong kadakilaan. O pagkadakila, pag-ibig mong wagas, dahil sa pag-ibig ako'y iniligtas. Di mo binayaang sa hukay masadlak. Mayroong mga taong ayaw kang kilanlin, taong mararahas na ang adhikain ay labanan ako't ang buhay ay kitlin. Ngunit ikaw, Yahweh, tunay na mabait, tapat at totoo, wagas ang pag-ibig. Lubhang mahabagit, banayad magalit. Ibaling sa akin ang awat mo't habag, iligtas mo ako at bigyan ng lakas. Yamang naglilingkod sa iyo ng tapat, pagtulong sa aki iyong patunayan, upang mapahiya ang aking kaaway kung makita nila yaong katibayan na ako'y inaliw mo at tinulungan. This time I will bringing to you the subject that says a prayer for help. Maraming mga panahon tayo nananalangin dahil alam natin ang tulong. At minsan nag-iisip tayo, bakit matagal na kong nananalangin ng tulong, parang hindi yata ako naririnig ng Diyos. Parang tulad ng salmistang ito na sinasabi niya, Panginoon, ako na may iyong pakinggan. May mga panahon ba sa buhay natin na tayo dinanalangin tulad nito, na minsan dumaraing tayo sa Diyos, humihingi tayo ng kanyang habag, tumatawag tayo sa kanya araw-araw, ngunit parang walang tugon. Ito po ang mayroong mga bagay na gusto kong ibahagi sa inyo. Bakit may mga minsan na hindi tayo naririnig? Sa totoo po, ang Diyos ay handang makinig sa atin. Pero ang sabi po ng Biblia, dahil sa ating mga kasalanan, natatakpan ang tenga ng Diyos kaya hindi niya tayo maririnig. Pero ito po ang kagandahan. Since we are the children of God, dahil tayo mga anak ng Diyos, may mga panahon na tayo nagkakasala, tama po ba? Pero dahil anak nga tayo ng Diyos, sa ating pagtawag in times of emergency, God is to the rescue. May mga panahon siguro mag-iisip tayo, pakikinggan kaya ako ng Diyos. Sa simple siguro mga dalangin, at kung ang motibo ay hindi tama, probably huwag tayong umasa na may pagtugon ng Diyos. Pero in times of trouble and emergencies, alam niyo po, sa pagtawag natin sa Diyos, hindi po magsasabi ang Diyos, hindi kita tutulungan kasi tinakwil mo ako. No, hindi po gayon ang ating Diyos. In times of troubles, God will send His angels protecting us. Hindi niyo po baga alam na sa araw-araw po, ang Diyos ang nagpapadala ng kanyang mga anghel upang sa ganun tayo po'y gabayan, proteksyonan sa ating mga daan. Laban po sa gawa ng mga diablo, laban po sa gawa ng kaaway.
Kaya po, napakabuti ng ating Diyos na siya lamang nararapat na sambahin at purihin. Huwag nating hayaan ang puso natin mapuno ng hinagpis, mapuno ng pagkabalisa sa mga bagay-bagay. Bakit po? Ang ating katulong po ay ang Diyos. Siya po ang Diyos na handang makinig, handang tumugon sa ating mga panalangin. Kaya lang po may mga panahon talaga na ang ating mga dalangin ay hindi naririnig. Probably po isa sa mga dahilan nito ay yun nga sinabi ko, kasalanan. O di kaya sabi din po ng Biblia na maaaring ang ating paghingi ay hindi tama o yung motibo ng ating mga puso ay hindi naakma. Kaya po, nais ko pong iparating na kung tayo po ay may desire na tugunin sa ating mga panalangin, kung tayo po may mga desire na tayo tulungan ng Diyos, meron tayong mga panalangin, umasa po tayo at lumapit sa Kanya dahil tiyak po ang pagtulong ng ating Panginoon. Kaya po ang challenge ko po sa lahat po ng mananampalataya sa araw na ito, sa ating mga panalangin, huwag kalimutan na ang Diyos ang lagi nating kasangga. Siya ang lagi nating katuwang. Siya ang lagi nating malalapitan. During the time of trouble, sinabi nga dito na pagtulong sa akin iyong patunayan upang mapahiya ang aking mga kaaway. In times of trouble, when people mock you that God has left you, pinabayaan ka na ng Diyos, God will come to the rescue to prove that He is still there. Actually, ang problema wala sa Diyos. Nasa atin naman eh. Kasi ang Diyos, gusto talaga ng Diyos na mapalapit sa atin. Ang nais ng Diyos na tayo ay lumapit sa Kanya. Pero ang naging hadlang sa relasyong ito ay kasalanan lang naman eh. Itong kasalanan ang siyang nag-fill in doon sa gap between us, between God and man. And if this sin will be removed, kung itong kasalanan ito ay mawawala, then there will be a connection between man and God. Kaya po bilang Kristiyano, let's repent. Magsisi tayo, lumapit sa Panginoon at humingi ng tawad sa lahat ng ating nagawa. At talikdan ng ating mga kasalanan, hindi lang hanggang sa paghingi ng tawad, kundi sa pagtalikod talaga ng mga kasalanan ito, no? Kung meron tayong ginagawa, yun po ang tunay na pagsisisi, repent. Tapos, the time na tayo po nakapagsisi, then start to ask the Lord for help. Ask the Lord for the answer of your prayers. Ask the Lord for your providence. Ask the Lord for the healing of your diseases. Ang Diyos po ay nandyan at laging katuwang. Ang Diyos po ay laging tumutugon sa ating mga pangangailangan. Ang kailangan lang pong gawin ng tao ay lumapit sa Kanya. May nagtanong nga sa akin minsan, sabi nila, Pastor, matagal na akong, gusto ko sanang umahon sa kahirapan. Ano bang gagawin ko? Sabi ko, humingi ka sa Diyos. Sabi niya, kaya pala hindi ako nakakatanggap. Totoo, hindi tayo nakakatanggap dahil hindi tayo humihingi. At kung tumihingi man tayo, hindi tayo nanampalataya na kayang gawin ito ng Diyos. Dahil iniisip natin na ang Diyos ay hindi naman ito concern ng Panginoon, napakaliit lang na bagay na ito. Sa lahat po ng aspeto ng buhay natin, maging financial man yan, physical, spiritual, emotional, psychological, lahat ng aspeto ng buhay natin, ang Diyos po ay handang tumugon at sumagot. Ang tanong, dumudulog ba tayo sa Kanya? Lumapit pa tayo sa Kanya? Kasi kung hindi tayo lalapit sa Kanya, huwag kang umasang may tugon sa iyong pananalangin. Kasi hindi ka nga nananalangin, anong tutugunin? Yun ang sagot dyan. Kaya po, napakahalaga bilang isang Kristiyano na lumapit talaga sa Diyos in times of troubles, isigaw ang Kanyang pangalan. Ito po ang simple na illustration. Halimbawa, si Micah ay nahulog mula sa kanyang slide, no? Halimbawa, naglalaro si Micah. O di kaya sabi niya, Daddy, tulungan mo ako. Sasabihin ko ba, bakit kita tutulungan? May ginawa kang kasalanan. No, hindi ko sasabihin yun sa kanya. In the moment of her trouble, kahit alam kong hindi niya inayos yung bed niya, mayroon siyang ginawa, I will come to the rescue because I'm a father. The same is true with God. May mga panahon na may ginawa tayong pagkakasala sa Diyos, but in time of emergencies, nako, ang Diyos po, nagmamadali yan. The moment we call on His name, just call on the name of Jesus, and He will come to the rescue. God is our rescue. Kaya po, nararapat lang sa isang Kristiyano magtiwala sa Diyos na ito. Kaya po, muli kong paalalahanan kayo na just trust in the Lord. Prayer for help can come only in the Lord Jesus Christ. This is OG Solitario na muling magpapaalala
na sa araw-araw natin pamumuhay, kailangan natin ng tinapay ng buhay. Digest your morning manna today. God bless po.